a King of Kings. Jesus offer believer full reconciliation to God at wala pong halo, requiring no additional o add-on. Kanya nga po dito sa atin po, Christ, absolute supreme, siya po ang hari ng mga hari. Sufficient na po ang Biblia, ang nakasulat, spiritual growth and fulfillment, at ngayon po ay nakikipag-reconcile tayo sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na nandito tayo because of the will of God? Amen. Kanya po tayo nagpapasalamat. Kanya tayo nandito dahil ang Panginoon ang may gusto. Kanya tayo nandito. At yung mga wala dito, Panginoon din ang may gusto para sila ay umalis, mawala, at hindi makarating sa kanyang tahanan. Kaya po tayo, palakpakan natin ang ating Panginoon dahil it's the will of God. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nandito? It's the will of God. Katulad po ni Pablo, pinili siya at tayo din ay pinili ng Panginoon. Kanya nandito tayo upang makinig sa kanyang mga salita at makinig sa kanyang mga turo. Ipikit ang ating mata, iyuko ang ating ulo. Panginoon, marami pong salamat dahil sa pagkakapili mo sa amin. Tinuruan mo kami, Panginoon, at tinuturuan mo kami kung ano ang tama. Tinuturuan mo kami, Panginoon, kung paano mabuhay at bumalik sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Panginoon at nag-iisang Hesukristo na sasalubong sa amin sa kabilang buhay. Dahil alam namin, Ikaw ang nag-aalaan. Ikaw ang tumatawag sa lahat ng nananampalataya sa iyo. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Ayan. Palakpakan po natin ang ating mga kasama ngayon. Sabi nga dito, nandito na po tayo. Sabi nga sa 2 Corinthians. 1 Corinthians chapter part 2. Sabi nga. So dito po, marami sinasabi redemption. Sabi nga dito, ano ba yung redemption? Reconciliation. Sabi po sa Corinthians, pagbabasahin po natin sa Colossians, verse 20, by Him to reconcile all things unto Him. By Him, I say, whether they be things on earth or things in heaven. Sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Dapat wala tayong kaaway. Sabi niya ganon. Sabi niya sa Colossians 21, sabi niya, dahil tayo ay napalayo, that were sometimes alienated, tayo ay humiwalay sa Panginoon. Humiwalay tayo sa Panginoon dahil sa ating kaaway na nabola tayo. Sa ating masamang pag-iisip, sa ating mga ginagawa, nabola tayo. Kanya dito, sabi niya sa Colossians, upang kayo'y iharap. Bakit tayo nandito? Upang tayo ay iharap sa Panginoon na malinis at walang kapintasan. Say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo lang po, sabi nga dito, ang reconciliation. Sabi nga dito, nagkasala. Sino ba ang unang nagkasala? Sabihin natin, sino ba unang nagkasala? Adam and Eve. So dito po, nagkasala si Adam and Eve. Bakit? Dahil hindi nila alam kung paano. Pero dahil ang Panginoon ay dumating sa New Testament, sinasabi na niya kung papaano. Natatawa nga po ako Meron akong napanood. Sabi niya ganito. Di ba pag nag-aaway ngayon, ano ginagawa? Pag nag-aaway, nag-uusap pa ba? Saan nag-uusap?
sa Facebook. Merong mag-asawa nag-aaway. Karamihan yan, normal sa mag-asawa, Brother Jesse, nag-aaway. Normal din sa mag-asawa na hindi nagkikibuan. Di ba? So dito, merong mag-asawa na nag-away. Di ba? Yung lalaki. Di ba? Siyempre, sa pag-aasawa, lagi may nag-aaway eh. Di ba? Minsan maliit na bagay, pinapalaki. Minsan malaki. Kumbaga, hindi mo alam na kasalanan, pero kasalanan eh. Di ba? At itong kasalanan, pagkayaan ay gusto mong palakihin. Ang unang-una mong gagawin, hindi kayo mag-uusap. At dito, merong mag-asawa, Sister Alice. Di ngayon, ikaw, pagka tayo gigising ng umaga, ano ginagawa natin? Di ba, sabihin natin sa asawa natin, una, alarm clock. Magkatabi kayo, Brother Jesse. Sasabihin mo doon, pupunta ka sa Pangasinan. Honey, ano ba tawag mo kay sis? Mahal. Gisingin mo ko ha. Laging ganun. Gisingin mo ko, mag-a-alarm ako. Pag hindi ako nagising, gisingin mo ko sa alarm. Nagkagalit kayo. So, ang gagawin mo ngayon, si Brother Jesse, sample lang to, Brother Jesse, hindi totoo to ha. Sasabihin ngayon sa asawa, mahal, ayaw mag-usap eh. Nag-uusap na lang ngayon, mga kisawa, sa text na lang eh. Mahal, hindi, galit eh. Pakigising ako. Pagka magkabati, mahal. Pagka magkagalit, wala na. Pakigising ako ng alas 5. Aalis ako, pakigising mo ako. Di hindi nag-usap, tinext lang. Di siyempre, nakaganyan pareho eh. Parehong may cellphone. Natanggap ngayon ng babae, hindi kumikibo. Bahala ka sa buhay mo. Ganyan ang mga mag-asawa eh. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita kikibuin. Paki ko sa'yo. Nag-alarm. Siyempre, nag-alarm. Yung lalaki, nagising, alas 5, Brother Jesse. Tinext, gisingin mo ko alas 5. Walang mahal eh. Bastos nga eh. Sabi nga, galit eh. Gisingin mo ko alas 5. Sabi ngayon ng babae, bahala ka sa buhay mo. Dahil alas 5 dapat umalis, nagising ngayon, alas 9. Di galit pa. Sabi ng lalaki, hindi makakibo eh, galit eh. Sabing ganun, di man lang ako ginising nitong buwisit na to. Tinext ko na. Hindi man lang ako ginising. Sister Pe. Di nga, nagbihis, nagmamadali. Pagtingin sa cellphone, pagdating ng alas 5, may text din yung babae. Gumising ka na. Alas 5 na. Sabi niya, tinext pala ako. Hindi ko alam. Mayroong mga tao, dahil hindi ka nakikipag-usap, ganun tayo katigas. Ganun tayo katigas sa mga bagay na alam mo na pwede mo namang kausapin. Because we are a bride of Christ, hindi ka pwedeng makipagtiis. Alam mo ba yun? Because we are bride of Christ. Dahil kung ano ang pagtingin mo sa Panginoon, ganun din ang pagtingin mo sa asawa mo. Ngayong umaga, pwede ka bang hindi makipag-usap sa Panginoon? Di ba? Kung ikaw, di ba? God's will na nandito ka. Dapat, pag nandito ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon. Di ba? Nga pala, maalala ko lang, mag-ingat kayo ha. Kasi yung ating pong cameraman, umiikot. Yung camera natin, eto, yun, marami ditong camera. At napansin ko, kung hindi nyo napapanood, umiikot yung camera. Minsan, pag-ikot, Brother Pedring, oy, pakiburan nyo nga pagka meron nakakanga.
Mag-ingat po. 'Di ba? Dahil ang camera natin madami, pag nakunan kayo, nakakahiya. Dahil tayo ay kakaiba, nananampalataya, hindi katulad ng ibang simbahan, hindi nakikinig. Ang ating pong church, kung ikaw ay the will of God na nandito, if you're the will, sabi nga dito, kung ikaw ay will ng Panginoon na nandito ka, taas natin ang kamay, sino yung will of God na nandito? Kung ikaw ay pinili ng Panginoon, dapat may takot ka sa Kanya. Kanya dito, sabi nga dito, marami tayong alam. 'Di ba? Ingatan po natin, wag sa akin. 'Di ba? Wag sa akin. Dahil ako, di ko kayo papansinin. 'Di ba? Yung camera po natin, minsan gaganon. Minsan naiista pa. Kaya pagagalitan ko yung cameraman na nagko-control dahil ayoko makita na kayo sa simbahan natin, naka-live po tayo, makikita na hindi tayo nakikinig. Kanya dito, sabi nga dito, ang Panginoon, alam nyo ba? Kanino sinabi ni Abe ng Panginoon na huwag pupunta doon sa isang puno? Ha? Sino nagjaniniwala kay Eve o kay Adam? Sabihin po natin, ano paniniwala nyo? Kay Adam o kay Eve? Letter A, kay Adam. Letter B, kay Eve. Letter C, silang dalawa. Ha? Dalawa. Kay Eve, letter B. Sa babae o sa lalaki? Sa lalaki. Sa babae? O yan. Sa ating pong buhay, ang Panginoon, sino na unang nilalang? Adan. Kanino sinabi? Kay Adan. Sino nasa pangalawa? Si Eve. Ang Panginoong Jesucristo, sinabi to kay Adan. Pero si Eve ay nandito at nakikinig. Di ba? O, iaayos na naman ang camera. Ayan. So dito, sinabi ng Panginoon kay Adan, sabi niya, isa lang. Di ba sabi niya, isa lang ang hihilingin ko. Wag na wag ka pupunta doon sa puno ng kasalanan. Kumain ka na lahat ng bagay. Isa lang ang hinihiling ko. Wag na wag ka pupunta doon. So, ang Panginoong Jesucristo may agreement. May agreement. Ang Panginoon may agreement kay Adan na witness si Eva. May kasunduan sila dahil si Adam ay sumagot na oo. At si Eva nandun din, saksi na sinasabi na kasalanan ang pumunta doon. Wag na wag kang titikim. At nang sinabi niya to kay Adam, hindi nga siya tumikim. Sino unang tumikim? Si Eve. Si Eve ang unang tumikim. At nung naramdaman ni Eve na masarap pala, sinabi niya kay Adan, tikman mo, gawin natin. At dito nagagalit ang Panginoon. Kung alam mo ng kasalanan, kanya po dito, nung pinalaya silang dalawa na dapat sana ang pinalayas lang si Eve. Pero dahil si Adan, di ba, na kinausap niya, sumunod siya sa mali. Kanya po tayo bilang Kristiyano.
Huwag tayong susunod sa mali. Sabi nga dito, keeping God's first. Sabi niya dito, sa atin po, the message of Colossians. Sabi nga dito, si Eve po, siya ang una nagkasala. Kanya nga, ang hiling niya lang, merong God's rule. Ano sabi ni rule? Diba? Huwag kang mangangalo niya. Huwag mong gagawin. Don't do it. Adam and Eve were called to follow one rule. Sabi nga dito, isa lang. Sabi niya, huwag kang pupunta doon. Number 1. Pero kung minsan, madalas sa atin, sinasabi natin, hindi alam eh. Sabi nga, love, at nga dito, yung pagmamahal. Love is a word, people. Sabi nga, love is a word that people used but don't know the real meaning and feeling it. Alam niyo ba, pag ikaw nagkasala sa asawa mo, nagkasala ka rin sa Panginoon? Pag ikaw ay nagkasala sa Panginoon, sabi niya dito, nagkasala ka rin sa asawa mo. Kanya nga ako natutuwa eh. Kita niyo ba yung damit ko? Ano nakalagay sa likod? New York. Bakit masaya sa New York ngayon? Bakit masaya? Ha? Sino nando sa New York? Sino mang masayang masaya? Si Taylor Swift, kinasal na sa New York. Kaya nga dito, nakakatuwa po. Parehong walang commitment. Pero itinama ang buhay. Nagpakasal. Kaya ngayon, marami na namang magpapakasal. Bakit? Ang susundan, hindi yung utos ng Panginoon. Ang susundan, si Taylor Swift. Nagpakasal na. Diba? Uso na naman. Diba? Sabi nga dito, kung si Taylor Swift nagpakasal, kayo, dapat. Diba? Kung gusto mo itama. Kanya dito, Adam and Eve have one rule. But Adam failed. Bakit? Sumunod siya eh. Ang may agreement, si Adam at si Eve. Di ba si Adam at saka ang Panginoon. Pag ikaw ay committed na sa Panginoon, sa atin po, na nabaptismuhan tayo, committed ka na sa Panginoon. At pag committed ka na sa Panginoon, you follow the law and obey the law of God. Hindi po pwede na susundan mo pa. Hindi po pwede na pag uminom siya, uminom ka din. Hindi po pwedeng pag nagsugal siya, magsusugal ka din. Hindi po pwede na pag siya ay nangalo niya, mangangalo niya ka din. Kanya dito, sabi niya dito, hindi pwede. Di ba? Sabi nga dito, dapat ikaw. Sabi nga dito sa Isaias. Ano sabi sa Isaias? Basahin natin. Kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang pagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Alam mo, pag ikaw nagkasala, katulad din sa Isaias, pag sumama ka sa mali, para kang si Eva at si Adan, tinatakpan mo yung mukha mo. How will you face the Lord Jesus Christ if you make a mistake? Sabi nga dito, lahat tayo. Sino dito yung di nagkasala? Taas ang kamay. Sino yung mga nagkasala? And if you accept that you're a sinner, kailangan makapag-reconcile ka. Dapat tayo. Kanya-kanya tayo. Hindi kami parehas ng kasalanan ni Brother Harry, ni Tiyay, ni Sister Loida. Ako, ibang kasalanan ko at ibang dami.
ng kasalanan ng bawat isa sa atin. At ngayong umaga ay tinuturuan tayo makipag-reconcile sa Panginoong Hesukristo. Sabi niya nga dito sa Colossian, sa ibabaw man ng lupa o sa langit, dapat malinis ka at wala kang kagalit. Reconciliation is very important to Jesus Christ. At ito ang turo ni Pablo. Pinapakilala ang Panginoong Hesukristo sa atin. Bakit? Nagkasala tayo. Nagkasala tayo sa asawa. Nagkasala tayo nung binata pa. Nagkasala tayo. Sabi nga dito, nung tayo ay nag-aaral. Bakit? Nung nag-aaral ka, nangopya ka eh. Nung nag-aaral, umabsent ka eh. Nung nag-aaral, hindi ka nag-aaral eh. Ganon din ang Panginoon. Nag-aaral ka, hindi ka nag-aaral. Kasalanan yon. Nasa church ka, hindi ka nakinig. Kasalanan yon. And it's the will of God. Kanya ka nandito. And if it's the will of God, dapat nakikinig ka. Kanya nga dito, ano sabi niya? Sa Isaiah, sabi niya, pinaghiwalay tayo ng Panginoon dahil sa ating kasalanan. Sabi nga dito sino ba umaamin sa kasalanan? Yung wala dito sa church, hindi umaamin ng kasalanan. Pero pag nandito ka sa church, inaamin mo lahat ng kasalanan mo dahil hindi kailangan ng CCTV at camera dahil meron kang tinulugan na Panginoon, Hesukristo, na nagsasalita ngayong umaga. O di dapat kailangan mo reconciliation. Sabi niya dito, hindi po pwede. Every Sunday, you need to reconcile with the Lord. Every Sunday, you need to ask for forgiveness. Bakit? Meron tayong gawa na hindi natin alam na kasalanan. Sino lang ang nakakaalam? Ang Panginoon lang. At lagi natin sinasabi na dapat, kung nagkakasala tayo, dapat lahat ng dadasalin mo, hindi niya pagbibigyan. Bakit? Alam mo ba ang reconciliation? Dapat nagsisisi. Hindi po pwede katulad kami ni Sister Loida. Kahit anong sorry ko sa kanya, alam mo, love, sorry. Walang saysay ang sorry ko sa kanya. Kung hindi ako nagsosorry sa lagi kong kasama na Panginoong Hesukristo. Pag nagsorry ko kay Sister Loida, pwede kong gawin ulit. Bakit? Pagtalikod ng Sister Loida, gagawin ko ulit. Hindi naman niya nakikita. Pero merong isang nakakakita palagi ng ginagawa natin, kanya tayo wala kang pwedeng itago. Pwedeng itago ni Sister Loida. Lumabas siya, makipag-usap siya sa iba. O ako man. Pwede niya itago. Nasaan ka, Han? Andito lang ako. Bakit? Tatanungin mo, magagalit ako? Hindi. Pwede niya itago. At hindi ko pwedeng alamin. Hindi ko dapat tanungin. Bakit? Because I trust her. Di ba? And she trusts me. Ganun, Brother Jesse. Pag ikaw ay lumayo sa asawa mo, hindi mo na kailangan tanungin. Bakit? Dudumi lang ang isip mo. Magkakasala ka sa Panginoon. Alam niyo ba ang jealousy is a sin? Diba? Kanya dito, pag nagselos ako, kasalanan yon. Bakit? Pag nagselos ka, hindi mo nakikita. Dumudumi isip mo. Kabuisitan. Baramba. Sila, ulo talaga to. Ganito. Bakit? Di nagkasala ka. Alam mo ba, na pag ikaw nagkasala, you need to reconcile with Him? Ano sabi niya dito? Carry your cross and follow me. Diba? Dahil alam mo na ang pagseselos ay kasalanan, diba?
but you're pretending na hindi. Nagkakasala ka sa Panginoon. Bakit? Di ba? Lahat tayo, alam natin na ang Panginoon ay buhay at nakikita niya lahat. At kung nakikita niya lahat, kahit saan ka nandito, pag hindi mo tinupad ang dapat mong gawin, nagkasala ka sa Panginoon, do you think mabe-bless ka sa iyong mga kahilingan? Kanya dito, nasaan ka, Han? Andito lang ako. Di ba? Lumabas ako, nag-SM ako. Hindi ko siya pwedeng pagselosan. Pero kung siya ay nakikipag-usap sa iba na hindi ko alam, may pagkakasala siya. Hindi sa akin, dahil hindi ko nakikita, may pagkakasala ang iyong asawa dahil merong tunay na asawa natin na nakikipagkita at nakikita ka sa lahat ng ginagawa mo. Kanya dito, inilalayo ka. Kanya tayo, hindi na tayo pwede sa ganon. Bakit? Hindi tayo pwedeng makisama sa ganon. Bakit? Dahil tayo ay hinihiwalay ng Panginoon sa kasalanan. At dahil tayo ay binaptismohan na at inalis na ng Panginoon ang ating kasalanan at binura niya na hindi niya tinitignan. Kanya kung ako makikita mo na may kausap akong ibang babae na hindi alam na si Sister Lloyd, sino nagkasala? Siya o ako? Siyempre ako. At kung ikaw ay may nakita, nakausap ni Sister Lloyd na hindi ko alam, sino may kasala? Kahit sino sa atin, ganun ang tingin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, meron siyang nakikita na hindi nakikita ng tao. Kanya nga dito, yung kahinaan mo, tandaan nyo yan yung kahinaan mo. Yung kahinaan mo, yan ang kasalanan. Bakit? Dahil ikaw ay pumupunta sa church, pero hindi ka nakikinig. Ano sabi? Sa Romans. Ano sabi niya dito? Wherefore, as by one man, sin entered into the world. Dahil sa isang kasalanan. Sino may kasalanan? Si Adam. Palagay ko kung hindi sumunod si Adam kay Eve, bibigyan ulit siya ng kasama. Papalayasin lang niya si Eve, si Adam, bibigyan ulit. Pero dahil siya mismo na sinabi ng Panginoon, huwag mong gagawin. Dahil tayo, si Eve, kinuha lang sa tadyang Sabi ko nga, marami kong bagay. Sabi ko, pagka kami dalawa ni Sister Lloyd, sana hindi ko na natutunan. Sana hindi na ako bumarkada. Sana yung barkada ko noon na nagsasabi sa akin na ito tama, ito mali, ang sinasabi ng sino sila? Sana hindi na ako natutong uminom. Sana hindi ko na lamang pogi ako. Di ba? Kasi, sinasabi, pwede, tikman mo lang. Pwede, tikman mo rin. Tikman mo rin ang mga bagay. Siguro, mas masarap. Di ba? Mas masarap na hindi ko natikman ang lahat ng bagay na kamalian. Pwede ka palang mabuhay Bakit? Tingnan mo, dahil si Adam and Eve nagkasala, lahat ng sumunod sa kanila, nagkasala na. Bakit? Di ba? Sino magsasabi? Yung palang sex pwede. Sino unang nagkasala? Si Adam and Eve. Kanya ngayon, tinuturuan tayo at para yung mga anak natin, huwag nang magkasala. Ano dapat ang gawin? Ituro mo doon sa anak mo ako. Sabi nga dito. Natutuwa ako na lahat ng bata dito ngayon nagme-memory verse. Si anak ni Brother Ruben, nagulat ako, nag-memory verse. Dapat sana dito yung mga bata, kahit hindi ka magsasalita,
On a weekly basis, dapat pag-memory verse mo. Bakit kailangan mong turuan? Dahil ayaw mo na katulad sa Roma na sinasabi na yung ikaw sa buhay mo nagkasala. Hindi panahon na dapat ikaw makipag-sex o uminom. Bakit? Sabi nga dito na-abuse ako ng magulang ko. Bata pa lang pinagtrabaho, pero nalulungkot ako. Bakit? Yung magulang ko, masyado akong binigyan ng laya. Binigyan ng laya na hindi naman sinasabi. Sabi nga dito, mas gusto ko na Alam mo, sa totoo lang, mas gusto ko yung walang laya. Ngayon na nakita ko ang kamalian, Brother Jesse. Ako na magsasabi, yung mga anak ko, hindi ko bibigyan ng laya. Bakit? Pag binigyan ko ng laya, sa mundo natin, puro tukso. Di ba? Meron tayong kasama sa trabaho, hindi na naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Meron kasama sila sa eskwela na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Meron silang kasama sa kaibigan na hindi naniniwala at walang takot sa Panginoong Jesucristo. Kanya yung anak ko, dito anak. Pag nasira ka, alam mo ba, pag nasira ang magulang, sira lahat. Nakatulad ni Adam and Eve, nung nasira si Adam and Eve, lahat ng kanyang nilalang may kasalanan. Nakala nila, tama ang kasalanan. Di ba? Kanya nga dito, gusto ko makita sa paanak ko. Palagi kong pinagsasabihan, anak, kailangan mong gawin kung ano sinasabi. Ako nagkasala. Bakit inaamin ko nagkasala? Kanya sinasabi ko sa anak ko, wag. Kanya nga sinasabi ko, anak, wag kang palibot-libot. Bakit? You're disturbing other people who want to hear the word of God. Ayoko palibot-libot. Bakit? Ang gusto ko kung po pwede, pag tagal-tagal, kukurutin ko na to. Bakit? Dahil para sa akin, simula si Sia, 7 years old, natututo na mag-isip. Bakit? Makikita mo, pagdating ng 7 years old, kung ano-ano na pinapanood. Dahil ang pagbata may like and dislike, yung hindi nila gusto. Palagay ko, pwede mo nang kurutin. Bakit? Dahil ayaw mong magkasala na katulad ng ginawa mo sa'yo. Diba? Kanya dito, sabi ko, hindi ko masisi magulang ko dahil nasa langit na. Ang nanay ko, hindi ko masisi. Pero, sa akin pong karanasan, mas gusto ko na hinigpitan ko na. Hinigpitan niya na ako. Dahil, ang murang edad, paglabas ng bahay, ang dami ng tukso. Naniniwala kayo na hindi safe lumabas ng bahay? Kanya dito, kailangan. Asawa man Alam mo ba ngayon, pis-pis na. Yung mga natirang ulam, kahit na may laman-laman pa, nandun ang ulo, pinupulot pa rin, ninanakaw pa din. Bakit? Pwede pang kainin. Kanya nga dito, sa Roman, ayaw natin na magkasala. Ano sabi niya? All of us is a sinner. Tama? Sino dito ang walang kasalanan? We say sorry to our partner, but we don't say sorry. Seriously. Sorry to Jesus Christ. We don't know the meaning of sin. Sabi niya, you will be in the same condition pag hindi mo alam na isang kasalanan ay kasalanan. Kanya nga dito, if you say sorry, but don't sorry to Jesus Christ, hindi ka magbabago. Totoo lang. Pag ikaw hindi ka nag-sorry sa Panginoon, hindi ka magbabago. You're the same. You will have the same condition dahil hindi mo alam ang kasalanan. Alam mo ba,
para magbago ka? Malaman mo na ang isang bagay ay kasalanan. Kasalanan. Biro mo, kung tatayo ako dito, tumatayo ako dito. Tatayo ako dito. Tapos, paglabas ko, nasa sabungan ako. Nakita ako sa video. Sa tingin mo, Brother Jesse, ano sasabihin sa akin? Hindi niya alam ang kasalanan. Yung bata, kayo, nandito. Nakikinig kayo. Pagdating niyo sa eskwela, nakita kayo kasi naka-live tayo. Nandun kayo sa Facebook, kumakanta yung mga kabataan dito. Pagdating dito, di ba, nakapila kayo. Kay buti-buti nyo, Panginoon. Tapos biglang pagdating sa eskwela, nakita yung end time, nakita yung mga mukha nyo dito. Yung ba yung nagsisimba? Ano ginawa nyo? Nangopya. Hindi mo alam na kasalanan. Kaya dito, denial tayo sa kasalanan. Kaya dito, huwag kang mag-deny. Dahil pag nag-deny ka, you don't belong to the church. Dito sa atin po, lahat tayo nagsisisi sa kasalanan. Taas ang kamay ng mga nagsisisi. Taas ang kamay na nagpapakabuti. Nandun tayo sa stage na yun. Nagpapakabuti tayo sa Panginoon dahil ayaw natin. Dahil akala natin ang Panginoon tulog. Akala natin ang Panginoon hindi nakikita. Ang pinagtataguan lang natin, tao. Hindi natin pinagtataguan ang Panginoon. Dahil alam natin na hindi tayo makakapagtago sa Panginoong Jesucristo. There's a time of reconciliation. At yung reconciliation na yon, we want to do it now. Di ba? Sabi nga dito, kung gusto mo makipag-reconcile sa Panginoon, ngayon. Bakit? Hanggang nasa lupa ka. Dahil pagdating mo sa langit, wala nang reconciliation. Baka nga hindi ka na makarating sa langit. Ano sabi niya sa Colossians 21? Ano sabi? And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works. Dahil sa kahinaan mo, napalayo ka sa Panginoon. Ngayon, alam mo ba kung napalayo ka sa Panginoon? Hindi. Hindi ko alam, Pastor. Hindi ko alam. Bakit? Dahil your denial. Asawa, niloko mo. Niloko mo, Panginoon. Niloko mo, anak mo. Niloko mo, Panginoon. Anak niyo ng Panginoon. Di ba? Sinabi mo sa asawa mo, hindi. Pero totoo pala. Sinabi mo sa anak mo, hindi. Di niloko mo anak mo, niloko mo asawa mo. Ang pinakamabigat, niloko mo ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya dito? Basahin natin. Nasa kanila'y minamagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. Dito sinasabi, alam mo tayo, hindi lang tuwing mahal na araw, pero sa atin, dito tinasabi natin, ano sabi niya dito? Father, nung siya ay mahuling mamatay, ano sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they doing. Saan mo makikita yan? Luke 23:34. Sinabi niya. Pero nandito ka. Nandito ka, saksi. Ang tenga mo, saksi ang mata mo, saksi ang bibig mo, saksi ang spirit mo. Diba sabi natin, spiritual, spirit, body, and soul. Saksi yung spirit mo eh. Hindi ka man nagsalita, ang espiritu mo, saksi sa kasalanan. Ngayon, tanungin kita, nandito ka, hindi ka nakinig. Pwede mo sabihin, Father, forgive them. They do not know what they're doing. Nandito ka eh.
Ang sasabihin ng Panginoon, you're present. And then you said, forgive me for I do not know what I'm doing. O, ikaw magsabi. Di ba? Sinabi na ng Panginoon to. At hindi mo na pwedeng sabihin. Kaya dito, pag nagkasala ka, hindi ka nakinig, sabihin mo, Lord, hindi ko napakinggan. Sorry. Alam mong kasalanan, present ang ear mo. Body to kasama ng part ng body. Kaya nandito ka, nakatulog ka, iba ginagawa mo, hindi mo pwede sabihin, hindi mo nadinig. Dahil part ng body to. Body, spirit. Alam mo ba ang spirit? Si Jesus Christ natutulog? Hindi. Yung spirit mo natutulog? Hindi. So hindi mo pwedeng i-deny na hindi mo nalaman kasi yung spirit mo buhay at hindi nagpapahinga. Ang katawan lang ang nagpapahinga. Ano sabi ni Lord? What did Jesus mean when He said, it's finished? Ito yung sinasabi, it's done, it's finished. Sinabi ko na, lahat ng kasalanan nandito. Sinabi ko na, sinulat ko na. Pastor, sabi dito, sinulat ko na. Hinayag ko na lahat ng kasalanan. Pero sino nakinig? Pwede ba sabihin mo, nandito ka, Christian? Kanya dito, may selection process pa din. Yung wala dito, alam na ng Panginoon, wala na yun. At yung Christian, pag nandito ka, hindi mo pwedeng sabihin, okay na ako. Pipiliin pa rin niya. Bakit? Yung wala dito, evil na. Sabi, hindi nakikinig. At yung nandito, pwede pang sabihin na pwedeng foolish and wise virgin. Pareho kayo nasa loob Kanya pareho kayo nasa loob, pwede kang foolish o wise virgin. Bakit? Di ba? Kanya yung foolish, alam ng Panginoon kung sino yung foolish at alam niya yung wise virgin. Bakit? Dahil yung wise virgin, alam niya yung kasalanan at hindi. At pilit niyan dinidiretso. Sabi nga dito, pilit natin pinagsisisihan, pilit natin dinidiretso at itinatama. Kanya nga dito, hindi natin pwedeng iulitin ulit ang pagkakamali. Dahil pag inulit mo ulit, ang sasabihin niya, pwede mo ba sabihin, Father, they do not know what they're doing? Kanya nga dito, walang kumpisal Bakit? Hindi mo pwede sabihin, Father, may kasalanan po ako. Nakipag-usap po ako sa ganito. Hindi po alam ng asawa ko, sorry. Masyado pong mahalay kasi ang pag-uusap namin, sorry. Hiningi mo na ng tawad Pwede ba sabihin, Father, ano sabi niya? It's finished. Kaya nga dito, we are ambassador for Jesus Christ. We implore you to be reconciled to God. Kanya tayo. Sabi ko dito, minsan pagka tayo po, ako, kung mayroong problema man sa inyo, tawagan niyo ako. Di ba? Bakit? Gusto ko lahat tayo ambassador of Jesus Christ. Alam niyo yun, pag ambassador ka, alam mo ba yung ambassador ng Amerika? Yung mga US na nandito. Ambassador. Sa tingin mo, uuwi sa Amerika yun o hindi? Uuwi. Lahat ng ambassador dito, uuwi. At ang sinasabi nila, kung ikaw man ambassador dito, ano sinasabi nila? Doon sa mga nandun, yung ambassador, huwag kang lalabas sa Pilipinas, pag lumabas ka dyan, nakpa-picture sa'yo, delikado ka. Pwede kang mapatay, pwede kang makuha anong mangyari sa'yo, huwag kang lalabas. Ano sinasabi doon sa mga ambassador? Pag ikaw ambassador ka ng ibang bansa na nandito, ang lagi sinasabi, huwag kang lalabas. Bakit po? Pwede kang mapahamak. Pag nakuunan ka ng litrato, alam nila ambassador ka, talo ka. Di ba? Baka hindi ka na makabalik sa iyong pupunta. At ganoon din tayo.
Pag ikaw na baptismo na, pag ikaw ay kinikilala ng Panginoong Jesucristo, you are also an ambassador of Jesus Christ. Ano ginagawa natin? Pag ambassador ka ni Jesus Christ. Di ba? Hindi ka na pwedeng mapunta sa mga kasama. Di ba? Hindi ka pwedeng mabidyohan. Baka mamaya napag-bidyohan ka, nagiinuman ka, klak-klak-klak. Di ba? Mahihiya ka sa Panginoon. Hindi ka na rin. Alam mo ba, pag ako nakikipagkwentuhan, pag nakakapagkwentuhan ng mahahalay, alam mo yung mga, sabi nga dito mahalay. Yung medyo rough. Merong kalibugan. Sabi nga dito, nararamdaman ko na. Brother Jesse. Sabi ko, teka na, parang hindi ako dito. Aalis muna ako. Parang iniiwasan ko. Dahil hindi ka na, tiga doon. Para ba dito sa mga kabataan, dapat mag-guilty ka. Pumunta ka. Nangopya ka. Di ba? Dapat iisipin mo, teka muna. Parang hindi na ako to Ako pa ba? Yung sinasabi. Di ba? Kami pa ba ni Kambal ang sasabihin na nangungopya at nangdadaya? Teka muna. Di ba? Hindi po pwede. Bakit? Nakikita ka dito Mahawa ka ng mic. Nakikita ikaw. Tapos biglang magkukwento ka ng kahalayan. Ano sabi niya dito? It's finished. It's done. Sinasabi ko na ang mali at tama. Hindi ka na pwede makapagkwentuhan nun because God wants you to be ambassador of the Word. Gusto niya maging ambassador ka. Katulad ni Brother Burnham, ang gusto ng Panginoon kay Brother Burnham, he wants to be ambassador of the Word. Kanya tayo, bilang Kristiyano, we want to be ambassador of the Word. Kanya dito, para bang pag may nakausap ko tiyay, hindi, ganito kasi yan. Di ba? Si Brother Harry, pag nakausap, si Brother Jesse, pag nakausap ka, hindi ako pwede na dyan. Pwede ka namang umiwas Di ba? Umiwas ka. And God knows pag umiwas ka. God knows pag umiwas ka. Hindi tayo umiiwas dahil para mapansin tayo ng ibang tao. Hindi tayo, Brother Harry, umiiwas para sabihin, iba ka na. Sila ang nagsasabi nun. Pero ikaw, hindi mo pwedeng sabihin kasi we're trying our best na para tayo magbago. Di ba? Gusto natin magbago. Hindi po pwede na hindi tayo nakikinig. Kanya tayo, pag nakita dito, pag may bisita ka, makikita, nakikinig ka. Bakit? Because we are ambassador of the Word dahil ayaw mo na makita na hindi ka nakikinig. Bakit? Pag hindi ka nakinig, how will you be ambassador of Jesus Christ kung wala ka itinuturo? Di ba? Paano ka magiging ambassador ng Panginoong Jesucristo kung ang alam mo ay mali? Di ba? Kanya dito, sabi dito, paano ka magiging ambassador ng Panginoon kung alam mo na mali ang gagawin mo? Di ba? Kanya dito, ang sinasabi natin dito, pag ikaw ambassador, nakikita sa'yo, nagbabago ka. Kanya dito, ano sabi niya? Pag binasa mo, ano sabi niya? Na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Amen. Kanya nga dito, we are here present to teach every man all wisdom. Kanya dito, pag nandito ka, tinuturuan ka ng Panginoon. Ano sabi niya dito? Lahat ng tao, tinuturuan ng bawat tao ng buong karunungan upang maiharap tayo sa Panginoong Jesucristo na walang kasalanan. Kanya nga dito, alam mo sa totoo lang,
Pag ikaw nabaptismohan ka. So, ayoko na sabihin naging Christian ka. Kasi Christian without baptism is also a denial of Jesus Christ. Kaya din sinasabi ni Pastor dito kanina, hindi ka pwedeng baptismohan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos. Sabi nga dito, kung naintindihan niyo kahit Bisaya, naintindihan, mas maganda, baptismo ka sa ngalan ng Panginoon. Bakit? If sabi nga dito, yung sperm, pagka ikaw nagbuntis, pag sinasabi mong ikaw ay nobya ng Panginoon o kabiyak ng Panginoon, di ba? Pag ang mag-asawang babae at lalaki, nagkakaroon ang unang mangyayari dyan, pag mag-asawa, ang unang lalaki, unang lalaki, mga katawan, tataba eh. Pero merong isang magbubunga. Lalaki yung tiyan. Magiging 3. At hindi mahirap magkaanak. Di ba? Sabi nga dito, yung mga nagkaanak. Di ba? Yung mga nagkakaanak. Yung cesarean, mabilis eh. Pero pag nagkaanak, lalo normal. Mahirap ba ang normal? Hindi kasi ako nagkaanak. Pero ang normal, mahirap? Ha? Gaano kahirap? Nasa bingit ka ng kamatay. Nasa bingit ka. Alam sinasabi dito, pagka normal. Kasi iba kanya anak ng anak dahil, hindi, uutang lang ako, 60,000. Tapos na. After 1 month, after 1 year, buntis na naman, next year. Pero yung totoong normal na nagkakaanak, minsan sa hirap na nangyayari. Yung totoo hindi yung putok sa buho yung sinasabi. Yung bang pinagsikapan, pinagdasal ng anak, ng ama, ng tatay at saka ng ina, ito po yung pinagdadasal, kaya nabubuntis. Nagpapakasal, nabubuntis, naggagawang normal. Pagka ito nagdadasal, nagkabuntis, nagawing normal, pagka po yan sinalang, ang alam ko dyan, pagka magkakaanak, di ba para daw natatain eh. Para bang push, push, di ba? Ganon din po. Tinuturuan tayo. Sabi niya dito, alam niya ba yan? Pag ang Panginoon, sabi niya, babae man o lalaki, dito sinasabi, Brother Jesse, kayong mag-asawa. Dahil tayo, ang pinakamataas sa atin, Brother Jesse, ang Panginoong Kristo, di ba? Nakikita niyo yung triangle? Nandito yung lalaki, nandito yung babae, ang tinitingnan natin, ang kabiyak natin, ang Panginoong Kristo, di ba? So, ibig sabihin, babae man o lalaki, ang kabiyak natin, ang Panginoong Kristo. Sa buhay natin, pag nakatanggap tayo ng salita ng Panginoon, parang ano yan eh, parang isang baso, nalilagay mo yung word. Alam mo yung baso? Pag nilagay mo yung word, pag nilagay mo yung word dito, nasa loob na ang Panginoon. At pag nasa loob na ang Panginoong Jesucristo, yung word na nandito sa ating puso, ano yan? Magiging maayos ka, magbubunga. Kanya nga dito, Brother Jesse, magbubunga eh. Di ba? Magbubunga yung word. Matututunan mo. At ito'y habang iyan ay lumalaki na parang sa tiyan ng sinapupunan. Masarap bang magbuntis? Di ba? Sino ba mga nagkaanak dito? Di ba? Mahirap. Una, nakaganyan ka. Di ba? Pag naglalakad ka, buntis ka, dalaga ka, nakaganyan ka pa eh. Pag naglalakad ka, pag nagbubuntis ka, gumaganong ka na. Di ba? Bandang huli, nakaanak ka. Nakaganon ka pa rin, wala ka ng puwet. Nakasanayan mo na. Kaya mahirap. Gaganong ka na naman. Magbubuntis ka na naman. Oh, mahirap. Pero dahil dito, nakatikim ka ng salita ng Panginoon. Sa buhay natin may trials. Ang pagbubuntis may trial.
At pag ito ay lumago, habang lumalago, may condition, may trial yan, may challenges. Ano ginagawa natin? Ang Panginoong Jesucristo, paglinggo, push. Di ba? Yung trial natin na sinasabi, hanggang sa magbunga ang salita ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, push. Huwag kang lilingon. Ang sinasabi ng Panginoon, hayaan mong pagbuntis mo ang salita ng Panginoon. Dahil habang ikaw ay pinagbubuntis mo ang salita ng Panginoon, the more trials. Maraming bawal. Di ba? Pagkabuntis ka, ang daming bawal. Bawal kang kumain nito. May gusto ka lang. Ito, hindi po pwede. Bawal kang tumagilid. Bawal kang gumanito. Bawal kang gumanyan. Maraming bawal. Pero dahil mahal mo ang pinagbubuntis mo. Diba? Mahal mo ang salita ng Panginoon. Mahal mo ang pinagbubuntis mo. Susunod ka. Sabi siya, amen? Ganon din ang salita ng Panginoon. Pag mahal mo siya, kahit na ikaw, nawawala ka na, naaanto ka, gising ka. Bakit? Dahil ang gusto mo, madinig ang salita ng Panginoon. Bakit? Because it's God's will. Kanya dito, ang pagbubuntis natin, hindi pala, hindi natin. Ang pagbubuntis ay parehas din ng pananampalataya sa Panginoon. At ganoon din naman sa lalaki, Brother Harry. The more na ikaw lumalapit sa Panginoon, pwede kayong pag-awayan ng mag-asawa. Kanya nga dito, ano sabi? The family that prays together, stays together. Eh, paano kung yung asawa mo hindi nagpe-pray? Yun na nga ang problema. Di ba? Paano kung hindi tinatanggap ng Panginoon, hindi tinatanggap ang Panginoon Jesucristo? Ano kaya nga dito? Napakasimple po, pati mga bata. The family that prays together, stays together with the Lord Jesus Christ. Eh, simple lang yun eh. Dapat, pareho kayo, tanggapin niyo ang Panginoon, Brother Jesse, di ba? Sabi ko nga dito, di ba? Nakakatuwa po. Di ba? Nakakatuwa na yung nilalang sa Panginoong Jesucristo, pag tinanggap mo siya, masaya ka, wala kang problema. Kanya dito, kahit na 9 kilos ba yung bata? 9 pounds. Di ba? Kanya makikita mo, tanong mo, Ma, nung ako ba pinagbubuntis mo, masaya ka? Alam mo, pagka ikaw nagbubuntis sa salita ng Panginoon, marami magsasabi sa'yo. Sabi niya, bakit ikaw? Dahil may salita ka ng Panginoon, ang ganda-ganda mo ngayon. Bakit? Dahil pinagbubuntis mo ang salita ng Panginoon, lumalago sa'yo, kanya ikaw wala kang problema. Bahala ka, magloko ka. Bahala ka. Basta ako, hindi. Katulad din ni Adam and Eve, kung magloko man siya, wala kang pakialam. Sino nakakakita? Ang Panginoong Jesucristo. Diba? Yun ang binigay sa iyo eh. It's the will of God. Will of God na binigyan ka ng may problemang asawa o may problemang opisina, pero it's the will of God na hindi ka dapat sumunod. Ano ganun? Magre-resign na ako? Bakit? Dahil may problema? O pag-asawa, hihiwalayan ko na? Ano ka ba? It's the will of God. Kanya tayo nandito. It's the will of God na binigyan tayo ng partner na ganun. It's the will of God. Kanya tayo binigyan ng anak. Pwede mo bang itapon ng anak mo kung pinagbuntis mo? Kahit anong sama. Bakit? It's the will of God. Di ba? Binigyan ka ng anak. Ang tigas ng ulo. Dalhin mo dito. Di ba? Sabihin mo lang naman sa anak mo, 2 oras lang. Pakinggan mo si pastor. Pakinggan mo si pastor. 2 oras lang. Namnamin mo ang salita ng Panginoon for 2 hours.
Di ba? Hindi ako. Yung salita ng Panginoon. Bakit? Dahil dito, it's not how much scripture you know. Hindi pagalingan. Pag tinanong mo, ilan na scripture mo? Hindi. It's how much scripture you live. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba tayo dito? Hindi kailangan ng paramihan ng scripture. Minsan may pastor sasabihin, hindi ka na makapagsalita. Alam mo, ganito yan. Alam mo, ganito yan. It's how much scripture you live. Pag tinignan mo ang kanyang buhay, wala sa sinasabi niya. Pag tinignan mo ang isang nananampalataya na nasa Panginoong Jesucristo, umaaten ng aten, pero how much scripture, sabi nga, it's not how much you know at yung pag-aten, it's how much you live in the scripture. So dapat pinamumuhay mo. Di ba? Hindi po pwede na kabisado mo scripture, nandito ka pero hindi. Anong pagbabago? Alam mo, sa totoo lang, kilala ko ang mga nananampalataya. Ang mga nananampalataya, hindi habang buhay mahirap. Shall we say amen? Naniniwala ba kayo doon na ang totoong nananampalataya ay hindi habang buhay at pinanganak na mahirap? Ang nananampalataya, hindi tinatapos ang utang. Kumbaga, yung totoong nananampalataya, tinatapos niya. Darating ang panahon. Di ba? May utang. Pero makikita mo, pag tunay nananampalataya, tinatapos niya. Biglang magugulat ka na lang, wow, nakakotse ka na? Oo. After 10 years, I bought my new car. Ang totoong nananampalataya, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Ang totoong nananampalataya, hindi habang buhay may sakit ka. Bibigyan ka ng panahon na mawawala ang sakit mo at liligaya ka dahil patuloy kang nananampalataya sa Panginoon. Ang totoong nananampalataya, hindi puro problema. Kaya dito, pag nakita mo, problema na naman ako. May problema na naman ako. May problema na naman ako. Bakit? Nasaan ang salita? It's not how much you attend the church, but it's how much the scripture you live. Kung ikaw ay nakikinig sa salita ng Panginoon, what is the push method? Push. Push the word of God. Push. Push. Mahirap. Sabi nga dito, pag nagbubuntis ka, mahirap. Di ba? Pero sinasabi ng Panginoon, habang nagbubuntis ka, push. Push. Darating ang 9 months. Lalabas mo yan. At paglabas yan, nakalimutan mo na lahat ng hirap. Pero masaya ka. Kanya dito, the family that prays together, stays together. Bakit? You push. Kahit nag-aaway kayo, alika dito. Alika dito. Bakit? I want you to know Jesus Christ. Aalis ako. Bahala ka. But I want you to come with me para sa salita ng Panginoon. I want you to push. Push. Kanya nga dito, pray God's words over your life. Ano sabi? May pinupush ka. Ayaw. Ano sabi niya dito? Pag-pray mo sa Panginoon, yung mga gusto mo. Understands God's will. Kung ikaw ay nandito, God's will ni Lord yun. Dapat alam mo. Understands God's will. Binigyan ka na may problemang asawa, God's will yun. Paglabanan mo. Pero sa totoo lang, minsan sasabihin mo, hindi na magbabago. Maraming nagsisimba. Maraming naniniwala.
Marami nagsisimba, marami naniniwala, pero they don't believe in hope. Alam mo ba yung hope? Ha? Hindi hope na sigarilyo. Di ba? Hope, pag-asa. Kanya dito, ang pagsisimba po, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Di ba? Ang pagsisimba, ang pakikinig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga dito, ang pagtanim, sino ba mga nagtanim dito? Di ba? Sino marunong magtanim? Sino may mga green hand? Kahit hindi green hand, nagtatanim. Alam mo kung isan, magtatanim ka. Di ba? Makikita mo, ano tawag dito? Ano yung kulay puti na ganon? Carrot. Ano yung kulay puti na parang carrot? Labanos. Pag titignan mo, minsan iisipin mo, Brother Jesse, wala eh. Kasi hindi mo matignan yung ilalim eh. Di ba? Alam mo ba yung hope parang ganon? Pag titignan mo, akala mo attend ka ng attend dito. Kanya hindi ka pinagbibigyan, attend ka ng attend, hindi ka nakikinig. Alam mo sa totoo lang, dalawang bagay ang nagsisimba. Uma-attend para masabi, umattend. Pero yung iba, uma-attend dahil gustong makinig sa salita ng Panginoon. Kasi gusto niya i-push. Is-push. Gusto niya makita yung it's not how much you know about the Scripture, it's how much you live on the Scripture. Kanya dito, parang, ano yan eh, yung carrot. Labanos. Dilig ka ng dilig. Pero, hindi mo alam kung tumutubo. Tama ba yun? Pero pag binunot mo na, after 6 months, makita mo, isang malusog. Kanya dito, sa aming pambuhay, yung pagbabago namin sa aming pamilya. Alam mo, marami akong dapat pasalamatan katulad ni Tia. Simba lang kami ng simba. Si Sister Ami, simba ng simba. Hindi namin alam. Pero parang labanos na yung palang pananampalataya namin nagbubunga sa pamilya. Alam mo yon yung ugat? Nagbubunga. Bakit nagbubunga? Di ba? Nagbubunga. Ano nangyayari? Nung binunot namin, nandun yung anak namin, nandun, nakatapos na yung isa, nakatapos na yung isa, nakatapos na yung isa, pare-parehas ng meron. Kanya ito, ang pananampalataya po, hindi mo alam. Pero, ang Panginoon, gumagawa ng paraan. Akala mo lang na ikaw ay hindi tinutulungan niya, pero kung pagtutukang nananampalataya, tinutulungan ka niya. Makikita mo, nagbubunga ang iyong pananampalataya. Sabi ko nga dito, kanya may tumatayo dito eh. Bakit tumayo si Tiyay? Nagulat na lang kami na tumubo na ang pananampalataya. Ang tanong, bakit kayo o ikaw hindi tumutubo? There must be something wrong in your faith dahil ang pagtubo ay nasa atin. Di ba? Huwag mo sisihin si pastor. Huwag mo sisihin yung kasama katabi mo. Ang ingay-ingay kasi ng katabi ko. Ang ingay-ingay kasi ng ganito. Huwag mo sisihin ako. Huwag mo sisihin yung pagkanta mo dahil mali-mali. Ang sisihin mo, ang sarili mo, dahil it's not how many scripture yung alam mo. Yung scripture ay ina-apply mo ba sa buhay mo? Yun po yung sinasabi. Kanya dito, ang sinasabi dito, kailangan mong malaman na yung scripture po dapat makita mo. Di ba? So dapat makita mo. Sabi nga dito, kanya dito,
Hold on to the faith until it break through. Hold on mo. Yung pagkatin mo dito, i-hold on mo ang scripture. Hold on mo ang scripture. Dahil pag hinold on mo to, it will break through. Dahil sa ating pananampalataya, mahirap mabuhay. Alam mo ba, mahirap gumawa ng tama. Maraming tukso sa buhay. Maraming sinasabi, wag. Pag atin mo dito, ang sinasabi dito, wag kang atin. Wag kang pupunta doon. Binobola ka lang noon. Wag kang atin. Lahat yan, nadinig ko na. Pero when it breaks through, andito na ako ngayon. Ano sinasabi ko? It's the will of God. Yung pagtayo ko dito, it's the will of God. Bakit? Pag pinus mo ng pinus ang sarili mo, di ba? It's the will of God. Kanya nga dito, ano sabi dito? Sa English po, whereunto also labor, striving according to His work, which worketh in me mightily. Basahin natin. Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na Amen. siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo. Ang inyong lingkod nandito, nagtatrabaho. Kayong nandyan, nakikinig. Trabaho din yan. Diba? Pero ang importante sa atin, pag uwi natin, meron tayong scripture. Ano sabi natin dito? May scripture tayo na gagawin. Bakit? Dahil nakinig tayo. Alam mo ba, sa pakikinig sa scripture, naniniwala ba kayo na may nakalaan ang Panginoon para sa atin lahat? Di ba? Ano sabi niya? Tingnan mo to ha. Pag nakapag-reconcile ka sa Panginoon, ganyan po yan, no? Dito, pinagbabati tayo. Di ba? Sabi dito, we have priceless inheritance that is kept in heaven. Meron tayong mamanahin. Ano sabi diyan? 1 Peter 1:4. Ano sabi diyan? Oh, totoo? Pastor, meron. Sabi niya dito. Dahil tayo po, sabi nga dito, dapat tayo Alam mo ba kung ang Panginoong Jesucristo hindi tayo sinave? Sa tingin mo, kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo, di ba? Dahil kinuha yung kasalanan natin. Sino ay pinako sa krus? Tayo. Ay, Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi dumating, nagkasala ka, sino ipapako sa krus? Tayo. Tayo lahat. Di ba? Pag nagkasala tayo, tayo lahat ang ipapako. Kanya tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Dahil inako na ng Panginoong Jesucristo ang ating kasalanan, siya na ang nagpakahirap. Kanya tayo, binuksan na niya kung paano tayo mapupunta sa langit. At ano ang pangako niya pag napunta tayo sa langit? Alam mo ba pangako ng Panginoon? Ayan ang pangako ng Panginoon, partakers of inheritance of saints in the light. Ano pangako ng Panginoon? Meron tayong tahanan sa langit. Meron tayong tahanan sa langit pag tayo kasi hindi natin nire-reject si Jesus Christ. We don't reject Jesus Christ. Ano pangako ng Panginoon? Pag tayo sumunod, di ba, ang lupa. Meron pa bang lupa na libre ngayon? Lahat binibili, Brother Harry. Pero may pangako ang Panginoon. Brother Jesse, sino gusto magkaroon ng lupa dito? Na libre. Palagay ko, pag si Sister Lloyd sabi, bibigyan ko lahat. Pag sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, lahat kayong umaattend dito, bibigyan ko ng titulo ng lupa. Taas ang kamay, kung sino gusto. Siyempre, libre. Pero ang Panginoon,
may pangako sa atin. Hindi lupa dito sa baba, kundi lupa sa kalangitan. Kanya sabi niya dito, partakers of inheritance. Alam mo yon, napakasarap po na magkaroon ng bahay sa langit. Shall we say amen? Amen. Bakit? Pag ikaw nagkaroon ng bahay doon, walang bayad. Kanya dito po, pag tayo sa kabilang buhay, Brother Pedring, namatay, partakers tayo. Sino gustong tigapagmana ng kaharian ng Panginoon? Taas ang kamay. Oh. Eh, paano doon sa iba? Hindi tumaas. Bahala kayo. Bilhin nyo ang pagpunta sa langit. Pero kami, ang gusto namin, hindi lupa dito, kundi lupa sa langit. Dahil tayo bibigyan na hindi for sale. Dahil tayo bibigyan ng Panginoon ng lupa sa langit na karihan niya, na libre, Brother Pedring, na walang bayad. Kanya dito, we want to be partakers, sabi nga dito, sa ating pong buhay. Sabi nga dito, ang gusto natin ngayong umaga. At ito hindi natin makukuha ngayon. Dahil tayo, habang nabubuhay, nandito tayo. Ang gusto natin makuha, a clear title from heaven. Diba? Sino gusto magkaroon ng clear title from heaven, nakapangalan sa titulo natin? Diba? Dito po yun. Kaya ngayon pong umaga, napakasarap na magkaroon, diba, ng pagtitiis. Sabi nga dito, hindi sagot lahat. Sabi nga, may pagtitiis. Ano pagtitiis? Sa ating pong pagsampalataya sa Panginoon habang tayo nabubuhay. Diba? Meron tayong pagtitiis. At ito ang kailangan natin. Diba? Pakitawag mo nga si Sia. Sia. Pakitawag mo si Sia. Yung anak ko, pakitawag mo nga. Kambal, pakitawag mo nga. Pakitawag. So dito, ang sinasabi nga dito, sabi nga dito, gusto natin, di ba? Maging tagapagmana tayo sa langit. At pag tayo po, tagapagmana sa langit, kailangan nating ayusin ang ating buhay kung gusto mong tagapagmana ka. Shall we say amen? Di ba? Dito po, sabi nga dito, bago ko tapusin, meron pong magpapasalamat, pa-bless, pero ito po sana gusto kong tuloy-tuloy. Kanya doon sa mga kabataan, yung mga bata, di ba? Sabi nga, Brother Ruben, nadinig ko yung anak mo, linggo-linggo. Lagi, dapat may kahandaan sa Panginoon. Kung sino man ang hindi kaya, pasimulan na natin sa mga anak natin yung memory verse, Bible verse. Dahil ito po, sabi nga dito, mas maganda na tinuturuan natin. Dahil ito, pag pinamemorize natin, habang lumalaki, si Saji, di ba? Makita mo, how much more? Pag naging 17 years old to, palagi ko, kabisado niya na yung mga verse. Sabi nga dito, mas madali na i-apply sa buhay niya kung alam niya ang scripture. Di ba? Dito po yung sinasabi, sa tamang panahon, kaya lahat ng mga kabataan po, kailangan natin pag-memorizein para kung sino man ang tatawagin next week, dapat merong masasabi na ang Panginoong Jesucristo, di ba? Ay unti-unti na binibinhian natin ang ating mga bata. Di ba? Ngayon, marami pong salamat dahil patuloy mo kami tinitignan. Patuloy kami lagi mong binibigyan ng magandang salita. Dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ang hari ng mga hari. At Ikaw din, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng aming kinabukasan. Maraming salamat sa iyong mensahe ngayong umaga. Maraming salamat dahil ang iyong salita ay sasama namin at ipagbubuntis, Panginoon. Dahil ito ay hindi lang namin sasalitain, kundi
ang scripture na iyong turo ay aming bubuhayin sa araw-araw. Dahil alam namin, Panginoon, ang isang Kristiyano na hindi pinamumuhay ang mga salita ay isang Kristiyano na hindi nakikinig, na hindi binibigay ng Panginoon ang tsansa sa kanyang buhay. Kanya kami, Panginoon, ang iyong salita ay bibigyan namin, Panginoon. Aayusin namin ang aming buhay. Isasama ka namin sa aming mga ginagawa. Isasama ka namin sa aming pamumuhay. Isasama ka namin sa aming pang-araw-araw na gawain. Panginoon, ang mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa ay patuloy mong tignan. Ang aming mga kasama at mga minamahal ay lagi mo rin tignan. Ang aming pagtatrabaho ay lagi mong aayusin. Ang mga pag-aaral ng mga kabataan ay lagi mong titignan. Nagawin nila ang tama na dapat matuto, mapaayos ang kanilang kinabukasan. Dahil alam namin na hindi mo pinababayaan ang sino mang nakikinig sa iyo. At hindi mo pinababayaan na habang buhay na may problema, kundi habang buhay na pag nakilala ka ay aayusin mo at bibigyan mo ng lunas ang lahat. Sa aming mahal sa buhay na nasa ibang bansa, dinadalangin namin na huwag mo silang pababayaan, lagi mo silang sasama, Panginoon, kung saan kami pupunta, dahil alam namin, pag ang ikaw na ang tumingin sa lahat sa amin, ang lahat ay malalampasan namin. Ang sabi mo nga, push the word of God, dahil alam namin, magbubunga ito, mag-uugat, at mapapaayos ang aming buhay. We ask you this through Christ our Lord. Amen.